And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali bayan. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. And North, South, East, and West Corner, magandang tanghali po sa inyo lahat. It's always a great blessing that once again, we are back on our program. And I believe that this will be a great blessing for you all. And this is our week-ender episode ng programa natin, The Baptist Lunch. And this is the Father's episode. At katulad ng aking pong sinabi sa inyo yesterday, at tabayanan nyo po itong programa na ito. Kaya sa lahat ng mga tatay ng North, South, East, and West Corner, ay panahon na para tayo mag-usap, magtalakayan sa ating pong topic na ministry and family. And of course, I shout out to all the fathers that are also watching us from other churches and to our family, CSI family. And of course, ganoon din mga kapatid to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in and praying that we will be a blessing for you this Friday noontime. And of course, shout out to all the families na nakakanood. And even kahit na hindi ka pa naman tatay, and if you are still watching, sumusubaybay ka, I believe na meron ka pa rin matututunan. Of course, shout out to my family, Danny and Liza, and of course to my wife, Ma'am Yang. Hello, babe. And of course, kasama natin ngayon ang mga co-host na kasamahan ko po sa programa po na ito. Walang iba kundi Sir Rudy at ang nagbabalik ng Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali, Sir Rudy. Magandang tanghali, Sir Joe, at magandang tanghali po sa lahat ng mga nanonood sa atin sa tanghali ito. Sa lahat ng mga tatay at sa lahat ng mga area, maging sa lahat ng abot ng boses natin, magandang tanghali po. Sa Makati Central Family, magandang tanghali sa inyo dyan. Kapitan Joji, amen. At syempre, sa aking nag-iisang asawa, Arog, magandang tanghali sa iyo. Love you. Amen. Ang nagbabalik na kasama natin, Sir Noel Gumabay. Amen. Isang mapagpalang tanghalian muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na ako po ay nakabalik sa programang ito. At salamat sa Panginoon sa kanyang patuloy na paggabay at pag-iingat. At muli ay pinasasalamatan ko rin ang ating mga masusugid na taga-subaybay ng programang ito ng isang magandang tanghali. At syempre ang aming area, ang West Bank family, magandang tanghali po sa inyo. At ang aking pamilya, Sister Cynthia, prepare to meet thy God. Mamira talaga. Naka-extend ang kanilang keeping the honeymoon. At hindi, no? At isang kagalakan na muling nakasama natin. Siyempre. Akala ko hindi na tayo uwian eh. Hindi. Pambira, talagang hindi niya pwedeng iwanan tayo. Namiss nga daw niya tayo. Yeah, mambihira. Sa sobrang pagkamiss niya, nagdala daw siya ng malamig dito sa atin. Hindi. Pagdating sa Terminal 3, dalusaw eh. Yeah. Akala ko dadali niya yung usa niya eh. Papakain ng usa eh. Pambira. Anyways mga kapatid, nandito tayo muli sa talakayan po natin ministry and family. And of course, katulad ng last Tuesday, ngayon naman pag-uusapan natin kung ano ang naitutulong ng ministry pagdating sa attitude of fatherhood. Alam niyo, Sir Rudy, Sir Noel, ito isa sa pinakamahalagang dapat natin pag-usapan. Amen. No? Yes. Kasi, bagamat naniniwala tayo that we are the leader of the family, Amen. still, kailangan nating malaman kung ano dapat ang attitude na meron tayo na naipapakita para matulungan ang atin pong pamilya. Amen. That's right. You see, Amen, and brother. the ministry itself will help us to grow on that attitude. Amen. So that our fatherhood sa ating pong pamilya ay makikita nila na talagang nasa salita ng Diyos. Yes. You see? Amen. Kasi, alam niyo sa panahon niya yon, nakakalungkot man isipin, shout out to all the fathers out there. Alam niyo po, sabi ko nga, last Tuesday ko pa gusto itong banggitin, pero I reserved it for this day para sa mga fathers. So, by the way, Sir Rudy, Sir Noel, Yes. ngayon ay March 1. Oh, yeah. Ilang araw na lang. Bilis, Ganon no? kabilis.
Marso na, mga kapatid. Marso Ayan na. na ngayon. Ha? Nasa last month na tayo ng first quarter. Oh, di ba? Tama ako, di ba, sir? 10 buwan na lang, bagong taon na naman. 10 buwan na lang, bagong taon na naman. Kaya ko sinasabi yan sa Rudy Sir Noel. Kasi sa panahon natin ngayon, mga kapatid, fathers, listen carefully. This is a serious matter. Alam nyo, bumibigay na ang maraming katatayan ngayon pagdating sa fatherhood. Yun. Sige. Anong ibig ko sabihin sa Rudy Sir Noel na bumibigay na? Yung dapat na panghawakan natin bilang tatay, okay, na isusuko na. Nasusumusuko na yung mga tatay ngayon, katatayan ngayon, in a way na, kaya nga sabi ko nga sa Rudy Sir Noel, nagtatapos na lang sila sa pagpo-provide ng mga material o pinansyal na pangangailangan ng pamilya at hindi na natutuon doon sa pangunahing pangangailangan, which is yung pang-espiritual. Yan. Ano ang pinaka-problema dito? Kasi Sir Rudy, Sir Noel, hindi naman problema dito na walang kakayanan na Yon. i-provide yung pangunahin na yon na Yes. pangangailangan. That's right. It's just so happen that there is something that is hindering us. And of course, walang iba kundi yung attitude na meron tayo. Yun. Amen. You see, Amen. alam niyo po ito, itanong natin kagad sa sarili natin ngayon, mga tatay, anong attitude natin ngayon sa fatherhood? Yun. Anong attitude meron tayo pagdating sa pagiging ama ng tahanan? Yun. You see, yung attitude ba natin ay meron ba tayong attitude of passiveness? Alright? Yung passive ka na lang or meron kang attitude na kung saan ay yung tinatawag na kabaitan sa iyong pamilya, okay? Yung kabaitan na sa iyong pamilya ay it is in the point na it comes to the point na hinahayaan mo na lang na nawawala na yung control mo sa pamilya. You see? Kasi sabi ko nga, ito yan, mga kapatid, nakakalungkot. Katulad yan, ginagamit natin yung verse na Joshua 24:15, but as for me and my house, we will serve the Lord. You see? And kung pupunta tayo sa book of Ephesians, maliwanag yung sinasabi ng Biblia sa book of Ephesians, mga kapatid, that ye fathers provoke not your children to wrath. That's right. You see, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. So you see the tasking na meron tayo bilang sabi ng padre de pamilya. Yeah. You see, yung attitude natin regarding obedience on this matter, brethren, this is very important, na dapat natin pagtuunan ng pansin. Sabi ko nga, simple lang ang tanong ko anong ugaling meron ka sa pagdating sa iyong pagkatatay? Yun. Alam nyo, sabi ko nga Sir Rudy, Sir Noel, nakakalungkot na nagiging passive na lang tayo. Ang attitude natin, common attitude of so many fathers today, ay nagiging passive ka na lang sa mangyayari sa pamilya mo. Hanggang sa dumating na lang doon sa punto na tinatanggap mo. You see? Amen. Hanggang sa dumating ka na lang sa punto na tanggap mo na kung ano yung nangyayari sa pamilya mo. Yan. Tanggap mo na kung yung anak mo ay magkasala. Oh, wow. Tanggap mo na kung Naka. yung primarily pagdating sa pamilya. Tanggap mo na pag ang kasalanan ay umiikot na lang sa iyong tahanan. Come on. You see, tanggap mo na lang na yung pamilya mo ay na-impluwensya na ng kamunduhan. Yan. Come on. You see, kaya ko sinasabi yan, mga kapatid, it's because kailangan maging maliwanag po sa atin na hindi dapat tayo, listen to this, brethren. Again, I'm telling you, listen to this. Hindi po natin kailangan pahintulutan na mangyari yan sa atin pong tahanan sa kadahilanan na tayo po ay inatasan ng Diyos na responsibility para po sa bagay na ito so that we can create another generation, another new generation of family na nasa disenyo ng Diyos. Yeah. Dito po sa atin nakasalalay yan. Tandaan nyo po, lagi nyo naririnig dito binabanggit natin. May mga anak tayo na magkakaroon din ng pamilya. Yun. Yan. Therefore, kung anong attitude natin sa pangunguna sa ating pong pamilya at sa pagiging tatay sa ating pong mga anak, pagiging tatay, pagiging padre di pamilya, pagiging tatay sa ating pong pamilya, yung attitude po natin dyan ay magta-translate
dun sa magiging outcome ng kanilang buhay later on. Yun. Alam niyo po, sir, sabi ko nga, mag-ingat po tayo because hindi pa pwede yung passive tayo. You see, hindi pa pwede yung passive tayo. Kaya nga, naalala niyo Sir Rudy, Sir Noel, meron tayo ditong isang episode na ginamit ng ating mahal na pastor, yung talata about dun sa kings. You see, na nagsasabi na kung anong ginawa and they did that which is evil in the sight of the Lord as their fathers did. Yun. Nakuha niyo po yun? Yun, yeah. So, anong pinag-uusapan dito? Kung anong ugali natin sa salita ng Diyos at kung anong ugali natin sa gawain ng Diyos at kung anong ugali natin sa tao ng Diyos, siya rin magtatranslate na ugali natin sa pamilya natin at magtatanim. Yeah. You see, magtatanim ng ano? Ito ang magtatanim ng isang punla na kung saan hindi magbubunga ng maganda later on sa ating pamilya. Yeah. Sabi ko nga ito, bigyan natin ng magandang halimbawa. Nakakalungkot. Nakakalungkot mga kapatid. Ngayon, sabi ko kanina sa inyo, illustration. Niyagid ko sa iyo kanina umaga. Come on, sir. Ngayon, meron tayong makikita sa social media, mga sikat na personalidad. Anong meron sa kasikatan ng kanilang personalidad? You see, makikita mo, tinitingala sila ng syudad dahil sa kanilang personalidad, sikat na artist. Gumawa ng isang kanta na nagpo-promote sumusuporta sa isang kasalanan na against sa Diyos. You see, but yet nagpapahayag tong mga ito na sila ay naniniwala sa Diyos. Di ba? Kaya kung sinasabi yan mga kapatid, naggumawa siya ng kaisang kanta na kung saan sumusuporta sa isang kasalanan na laban sa Diyos. And then later on, nagpahayag yung kanyang anak na na nandoon sa kasalanan na yun. You see, na anong tinutukoy ko sa kasalanan ng kabaklaan? You see, nandoon, ay di umiyak din siya. Masakit sa kanya na inamin niya sa publiko na gano'n yung kanyang anak. You see, yun ba ay automatic? No. Impluwensya ng mundo na kanyang pinahintulutan sa kadahilanan nagkaroon siya ng attitude ng passiveness sa nangyayari sa kanyang pamilya. That's right. At another thing is that he approved what the world is trying to do with his family. No. Bakit? Anong pinakadahilan? Malungkot. Walang salita ng Diyos. Yeah. Walang salita ng Diyos. Walang alam patungkol sa gawain ng Diyos. You see, this is not to put him down, but not. I'm just giving you the illustration of reality that they are blind about what we have, fathers. Yeah, that's right. You see, bulag ang maraming katatayan ngayon na tinatanggap na sabi ko nga Sir Rudy, Sir Noel umiyak din siya Yeah. Nung pinahayag niya, my son is gay, iyak din siya. At sa mandadulo, sasabihin niya, pero gusto ko pa rin ipakita kung gaano ko kamahal yung aking anak. Take note of the word, aking anak. Ano lang ang tinatanggap nila? Yung pagiging anak. Tanggap nila yung pagiging anak ng kanilang mga anak. Pero hindi nila sinasabi na tinatanggap nila yung kasalanan ng kanilang anak because they know deep inside it's a sin against God. Yeah, that's right. Sabi ko nga sir kilala pa yung katabi niya na kumakanta na Christian at kinikilala sa mga concert. Pure energy nga di ba? Yeah. Na anong pinupunto natin? Hindi ko sinasabi to para maging kasiraan nila makichismis kayo, makishowbiz tayo. No, hindi. Ang pinupunto ko dito is the reality kung anong ginagawa ng mundo sa pamilya natin pag hindi tayo o kung tayo ay magbubulag-bulagan sa pagkakaroon ng tamang attitude para sa ating pamilya. Yeah. Saan madidevelop yan mga kapatid? Ministry will help you develop your attitude to your family. That's right. Amen. Di ba? Sir Rudy, Sir Noel, eto, again, we're not perfect.
Pero sabi right, nga ng amen. pastor natin, hindi tayo hipokrito. Yes. We can tell them directly, Sir Rudy, Sir Noel, sa atin na lang. Di ba? May mga pagbabago sa atin. When we had the ministry, may mga pagbabago sa attitude natin towards our family na nakatulong ay yung ministry na meron tayo. That's right. Amen. Tatlo tayo dito makakapagpahayag sa bagay po na yan. amen. You see, na kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid. It's because that's what ministry do. Parang sinabi ko kahapon sa young people, Sir Rudy, That's right. Amen. Sir Noel. Sabi ko nga sa young people kahapon, ito yung sinabanggit ko. Kailangan nyo yung ministry, young people, so that you will be in check. You will be kept. You will be, your life will always be in check. Saan? Sa tama ninyong patutunguhan. Ministry ang mag-hold sa inyo, kaya kailangan nyo yung ministry. Ganon din sa atin, mga fathers. right. That's Kailangan din natin ang ministry para ma-develop ang Yun. tamang attitude natin. That's sa ano? right. Sa Amen. ating pamilya. Amen. Saan natin kailangan yan, Sir Rudy? yeah. Impluensya. Yun. Malalaman Yun. mo kung anong attitude meron ka sa pamilya mo. Kung pagka nakita mo na kung anong impluensya mo sa pamilya mo. Yan. Ang nakakalungkot, fathers, gumising po tayo dito. Ang nakakalungkot, ang nakakalungkot at ang nakakatakot, kung mas kitang-kita ang impluensya ng mundo sa mga anak natin kaysa impluensya natin sa pamilya natin. Yun. Amen. Amen. Sabi ko nga, Sir Rudy, Sir Noel, it's happening. Huwag niyong basta-bastahin itong bagay na ito. Bakit? Tingnan ninyo. Sabi ko nga kabaklaan. Kanino impluensya yan? That's right. Impluensya pa ng tatay? Hindi. You see? Kapag ka may lumabas na ganyan, oh, by the way, hindi lang yan. Hindi lang yung sin of homosexuality. Pag naging passive kayo sa sin of untimely relationships, Yan. yung openly na alam nyo, mga tatay, na may karelasyon yung mga anak ninyo. And yet, hihingi tayo ng advice kay pastor later on kasi yung anak nyo nabundes or nakabundes. Ano, pastor, ang gagawin ko? Ayan, no? Paano nakapasok yung ganyang impluensya? You cannot deny the truth and the fact, brethren, na may pagkakataon sa buhay ninyo or maybe up until this time, God knows. You see, na na you are permitting the influence of the world to affect your family. At walang impluensya ni katiting na nakukuha ang pamilya nyo sa inyo. Masakit, mga fathers, pero tanggapin natin ang realidad na nangyayari sa buhay po natin ngayon. Amen. Sabi ko nga po sa inyo, mahalaga yung attitude natin. You see, mahalaga ang attitude natin. Whether we admit it or not, from time to time, Sir Rudy, Sir Noel, nakikita yan ng mga anak natin. You see, nakikita yan. Yan, sabi ko po sa inyo kanina, noong nakaraan, nabanggit ko ito dito Noong tayo lang dalawa dito. Yes, sir. Akala ko nga may di tayo from Japan eto nga yung sinasabi ko Sir Rudy. Di ba? Na, yung pangunahan mo, at sinabi natin sa ushers to, kung maalala mo, Sir, yung pangunahan mo yung pamilya mo, ng pagkakaroon ng maayos na espiritu kada araw, Yan. yan yung sinasabi ko. You see? Kasi sabi ko nga sa inyo, naikwento ko yan last Tuesday dito yung pangunahan mo pagkakaroon ng maayos na spirit. Okay? Maayos na spirit. Ang alin? Ang pamilya mo. That's influence. Ikaw dapat ang mag-i-influensya sa kanila. Kada linggo, masaya silang pumunta sa simbahan. Yan. Ikaw dapat ang mag-i-influensya sila na masayang magpagamit sa Panginoon. That's right. Ikaw dapat ang makakapag-influence sa kanila by letting them see your attitude, your positive, biblical attitude. You see, ikaw dapat makakapag-translate yan sa pamilya nyo. You see? Kaya sabi ko, kailangan aminin natin ang katotohanan, mga kapatid. Nasa yung mga tatay sa comment section. Makipag-usap po kayo sa amin. Alright? Mag-usap po tayo at magtulong-tulong po tayo dito, mga fathers. If you need help, or kung meron kayo napapansin na pwede nating discuss dito na nauuso ngayon sa mundo, babaliin natin gamit ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Sir Rudy. Amen.
At muli, magandang tanghali po sa ating lahat. Ang ating talakayan, mga kapatid, ay yung patungkol sa attitude ng ating pagiging tatay sa loob ng ating pamilya na natutunan natin simula nung tayo ay nag-involve dito sa gawain ng Panginoon. At ako na may naniniwala na pagdating po sa pag-i-involve sa gawain ng Panginoon ay naiintindihan ito ng bawat tatay. Amen. At dahil sa pag-i-involve natin sa gawain ng Panginoon, mas tayo ay natuturuan pa. Amen? At dahil natuturuan po tayo, ako naman po ay naniniwala na mas natututo din po tayo. At dahil po doon, dahil mas natututo tayo sa ating ginagawa sa gawain ng Panginoon, ako'y naniniwala na mas magagamit natin ang mga bagay na naituro sa atin na ating natutunan sa loob ng pamilya natin. Kaya nga ang ministry ng Panginoon ay malaking tulong para sa isang tatay eh. Hindi ito kontra, kundi amen. ito ay malaking tulong Yeah. upang mas mapangalagaan ng tatay ang kanyang pamilya. Yeah, Amen? that's true. At sabi nga sa ministry, dito mas nakilala natin yung ating sarili kung ano na ang kalagayan natin at Yeah. kung ano na rin yung wala pa sa atin. Yun. Di Amen. po ba? At dahil din sa ministry, nung tayo ay nag-involve, ay makikita natin na mas naging closer tayo sa Panginoon Yeah. kasama ng ating pamilya. Yeah. Dapat, yun talaga Of yung course, dapat na amen. nangyari. At dahil dyan, mga kapatid, mas lumalalim pa at mas pinatatatag yung ating pananampalataya nung tayo ay nag-involve sa gawain ng Panginoon. Yeah. Yung pundasyon ng ating pananampalataya, lalong-lalo na yung ating pagiging tatay, mas naintindihan natin. Yeah, Simula amen. nung tayo ay nag-involve. Yan po yung dulot nito sa atin, mga Yeah. kapatid. Ito yung dulot. Mas lumalakas tayo bilang tatay na gampanan yung ating tungkulin kasi merong simbahan na nagbaback up sa atin Amen. na siya rin naman natin pinag-iimbolban na pinagdadalhan ng pamilya natin. Amen. Ano kapatid? Kaya ganito kahalaga ang meron tayo, mga Amen. tatay. Ganito kahalaga na inilagay na tayo ng Panginoon sa kanyang iglesia na kung saan dito mas mapangangasiwaan natin na mabuti yung ating pamilya. Kaya nga ito yung pinakamagandang lugar para sa atin. Kaya nga kung ito ay lalayo ka dito, didistansya ka, masasabi mo na minsan idadahilan mo na wala kang panahon dahilan sa nagtatrabaho ka, Yeah. hindi mo alam kung ano ang tinatanggihan mo at kung ano yung sinasayang mo. Amen. Amen. That's Sapagkat naniniwala ko yung iba nga kung Yeah. nandito lang yan sa Pilipinas, Yeah. hindi Amen. papayag na Totoo hindi yan. sila dadalo at hindi magkakaroon ng involvement. That's Yeah. Sapagkat marami pong mga tatay na bagamat nasa malayong lugar, nasa ibang bansa, pero pilit silang nag-i-involve at hinahanap nila kung saan sila pwedeng gamitin ng Panginoon. Amen. In fact, mga katatay, eto, namimit ang purpose natin sa buhay, namimit talaga dahilan Yeah. sa ministry na ating pinangahawakan. Dito, mas napapractice po natin yung mga bagay na ating natutunan, mga kapatid. Dito, napapractice natin Kasi tingnan ninyo, sa pag-i-involve natin, mas ipinakikita ng Panginoon sa atin ang kahalagahan ng bagay na ating ginawa at nagkakaroon tayo ng conscious sa ating pamilya at masasabi kong nagkakaroon tayo ng mas matinding concern para sa ating pamilya at nagiging aware tayo sa mga bagay na hindi dapat mangyari sa kanila. That's Amen. right. So, dito nga sabi ko nga, yung ministry natin, ito yung maglalayo sa ating pamilya para hindi sila maimpluwensyahan ng mundo. Yeah, amen. Ito yun na yung kanilang protection Ito na yung bakod na meron sila Di ba? Yeah. Ito na yung magiging kalakasan nila. Ito mas lalalim pa sila lalo rito Mas tatatag sila sa pagiging Kristiyano o sa pagiging buhay nila bilang isang anak. Mas magkakaroon sila ng backbone na sumunod sa atin kasi mas nakikita nila yung magandang impluensya natin sa kanila. Yeah. Di ba? At That's right. sabi ko nga,
Ako, hindi mahirap para sa atin yung magturo kasi nakikita ng ating mga anak yung ating ginagawa. Yeah. At Yeah, in yeah, fact, yeah. oo, Yan ang maganda dyan. In fact, naiimpluwensyahan o mas matindi ang epekto sa kanila, sa ating mga anak, sa mga bagay na nakikita nila sa Yun. atin eh. Yeah. Di ba? Mas Yeah. malaki yung epekto nun kesa sa mga bagay na naririnig lang nila sa Yeah. labas. Oh yeah. Kasi That's true. yung nakikita nila ay yun talaga yung pagmamahal mo, purong pagmamahal mo at pag-aalaga, pagmamalasakit para sa kanila at binibigyan natin talaga sila ng magandang kinabukasan na talagang, alam mo yun, yung direction, yung plano ng Diyos ay gusto mo talaga mangyari sa Yeah. kanila. Yeah. Which is ipinaparamdam natin sa kanila na ito ang buhay na maganda. Yun. That's it. Ito yung Amen. buhay na maganda. Hindi yung inaalok ng sanlibutan kung Yun. saan dadayain talaga maging yung mga anak natin. Yeah, Ano amen. mga kapatid? Tulad sa ginamit mo kanina sa Book of Kings, sir, na mayroong hari na kung saan naging wicked, gayon din naman ang kanyang anak naging wicked din. Yeah, Ito amen. totoo ang sinabi sa Galatians chapter 6 in verse number 7. Amen. 'Di ba na ang sabi doon, be not deceived. Yeah. God is not mocked. No? Yeah, amen. Sabi doon for whatever a man soweth, That shall he that also shall, reap. that shall he reap. Yeah. So sa madaling salita, talagang nararapat mga kapatid na maging mapagbantay tayo dito. Yeah. Amen. Maging conscious tayo sa mga nangyayari sa ating pamilya. Kasi tingnan mo, sa pag-i-involve natin sa gawain ng Panginoon, naiintindihan natin ang iba't ibang kalagayan ng bawat pamilya. Yeah. Di ba? That's right. Amen. Nakikita mo, pinakikita kasi ng Panginoon agad sa iyo eh. At doon, dadalhin mo yan sa loob ng iyong tahanan, kaya magkakaroon ka ng mas concern sa Yeah. iyong pamilya. Kasi Yeah. ayaw mo na mangyari sa pamilya yung nakita mo sa labas. Amen. Kaya nagiging aware tayo dito, mas nagiging mahigpit tayo dito, at hindi natin pinahihintulutan anuman ang sabihin ng mundo. That's Amen. Buti, right. hindi naman natin hinihingi yung approval ng mundo eh. Yeah. Hindi tayo humingi doon. Bilang tatay, hinahanap natin kung ano yung approve sa Panginoon. Yeah, Kasi amen. tayo yung inilagay na leader. Sa atin ipinagkatiwala yung responsibility na yan. Yeah, amen. At ako naman naniniwala na talagang nararapat lamang naghampanan natin ng mabuti ang bagay na ito. Yeah. Ano? Yeah. At sabi nga, alam nyo, yung pagsawalang imik, hindi po yan resulta ng kabaitan. Yeah. Kapabayaan po ang tawag dyan. Yeah. That's Mga true. kapatid, ano Amen. po, hindi po masasabi ang tatay kasi hindi umiimik, No. hindi nagsasalita, mabait. Mabait. Hindi pinagagalitan yung anak, hindi Yeah. mapagsabihan, hindi Yeah. pinagsasabihan. Oh. Kasi Right. hindi nga dinidisiplina, hindi nga pinapalo. Oh. Dahan-dahan lang. Mga Yeah. ganon. And then, mga kapatid, hindi po yung kabaitan. Yeah. Hindi po ganyan ang definition ng kabaitan. Kapabayaan po yan sa isang responsibilidad na ibinigay. Amen. Ano po? Kaya nga ang leadership ay hindi po lahat malamya. Yeah. Hindi po, hindi. Kasi buhay na po ang pinag-uusapan dito. Amen. Buhay na po. Kaya hindi po dapat tayo, mga tatay, dapat maging malamya. Yeah, Kaya amen. nga, sabi nila, dapat brusko eh. Ano Yeah. bakit? Kasi kung hindi ganun ang turing mo, abay, pamira, lalamunin ka. Yeah. Malakas ang Amen. hatak sa labas eh. Yeah. Malakas. Amen. Tapos dadalhin nila sa loob yung kanilang mga narinig. Kung wala kang standard, wala kang prinsipyo sa loob ng tahanan, na salitahan ng Diyos, abay sigurado ko, isang araw, mamamalayan mo. Ay, Amen. hindi na maganda ang mangyayari sa loob ng tahanan. Nagkakaroon ng hindi magandang harmony, nagkakahiwa-hiwalay ang pamilya sapagkat nagdadala ng isang bagay sa loob ng tahanan na hindi kailangan sa loob. Yeah, Oh. amen. At dahil doon, kapag pinahintulutan natin yan, mga tatay, ay walang mangyayaring maganda rito. Yeah, At amen. daan natin, ang Bible ay nagsasabi na ang sabi nga rito sa Ephesians chapter 6 verse number 4, "And ye fathers, provoke not your children to wrath,
but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. Yeah. So Amen. ito yung ating pinaka-purpose, Yeah. kung bakit hinihigpitan, kung bakit kailangan bantayan ng mabuti. Yeah. Hindi po yan, hindi yan para galitin sila, kundi proteksyon nila yan. Yun. Yeah, Proteksyon amen. nila yan eh. That's true. Pinadadama natin na talagang ayaw natin na mapahamak sila. Yeah, Ano amen. po? At kapatid, eto. Ikaw, tatay, wag na wag mong iisipin na kaaway ka ng iyong pamilya. Yeah. Wag na wag mong iisipin yan. Yan, Amen. yan. That's Kasi kung pag inisip mo yan, magiging ganyan na rin ang magiging, ang magiging reaction mo. Mhm. Oh, parang bahala na, away-away na. Yeah. Hindi ganon. Ipaunawa natin na tayo ay kanilang magulang. Na wala nang higit na mas nakakaintindi at nakakakita ng kanilang pangangailangan kundi tayo yon Yeah, bilang amen. tatay nila. Yeah. Totoo yan kapatid eh. Huwag natin alisin yung magandang usapan sa loob ng tahanan. Yeah, Huwag amen. natin, sabi ko nga, kapatid, hindi lahat po na hindi po lahat ng bumibitaw ng mga verses Yeah. ay nagagamit ng tama Yeah. ang verses na yan. Oh, kasi yan yung Abe. sinasabi natin eh. Ah. Kaya nga dito yung tinuturo ng pastor natin yung bagay po na yan. Yeah. Tsaka Sir Rudy, yung sinasabi mo na yan, that's the reason why we have the ministry. Yeah, Yeah. amen. Sabi ko nga, parang sa mga fathers na nandiyan dyan, hindi lang tayo, eto isasabihin ko rin po sa inyo, yung katulad na sinasabi ko sa mga young people, ministry is not just for publicity. Yes. But it is an aid for our spiritual growth. It is Yeah. a Amen. big help for our spiritual growth. Yeah. Kung yung mga young people ay pinipreserve ng ministry na magkaroon ng maayos sa buhay, sa atin namang mga fathers, ministry will help us to bring our family in that condition. Yeah, amen. Mapangunahan natin yung pamilya natin sa tamang espiritual na kondisyon na hindi sila basta-bastang makukuha ng mundo. Yeah, amen. Kasi sabi ko, Sir Rudy, katulad ng sinasabi mo, Sir Rudy, di ba? Halimbawa na, bigay ako ng illustration. Para maganda, Sir Noel. Andito, Sir Noel. Yeah, Andito si amen. Sir Rudy. Andito tayo. As ushers and security ng simbahan. Come on. Ito madalas nating sinasabi. Sa atin ng mga fathers, if you are a member of the usher or security of the church, what is our primary job during services? Sabi nga natin, to keep the orderliness of the service. Yeah. Mapanatili natin yung kaayusan ng ating pananambahan both inside and outside the auditorium. Yan. Saan yan? Para pagka yung mga tao, pagka binibigyan natin tayong mga ushers, binibigyan natin sila ng maayos na pag-upo. Yeah. Bakit? Para magkaroon sila ng maayos na pakikinig sa salita ng Yeah. Diyos. Yeah. You see? So, ano ang translation yan sa attitude natin towards our family? Yeah. If we are doing that service for the church people, how much more sa pamilya natin? Yeah. You see, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid di ba? Alam nyo, alam ko naniniwala ko Sir Rudy, Sir Noel, kaya rin namang gawin ng hindi usher ang isinasabi ko na tulungan ng pamilya na Amen. magkaroon ng focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Pero, mas magiging tulong at mas magiging effective yung layunin mo na ihanda ang puso't isipan ng iyong mga anak at ng iyong asawa sa pakikinig ng salita ng Diyos kung may ministry ka na mag-mold sa'yo na gawin yun at para sa pamilya mo. Yun. Yan ang sinasabi ko. Isang illustration lang yan. Ginamit ko kahapon yung sa choir. Ngayon, as ushers and security, ganon din po. Bakit? Kasi kung nagpapaayos tayo, binibigyan natin yung mga members ng magandang upuan para magandang pakikinig. Tapos bakit naman kung tayo namang pamilya, tayo naman na, pangunahin naman tayo naman na, sa pamilya naman natin, pagdating, ay hindi naman natin sila gustong ilapit sa harapan. Yeah, amen. Come on. Amen. You see, ano lang gusto ko iparating dito sa Rudy, Sir Noel? Yung ministry, may malaking papel yan para lumago tayo sa pagkakaroon ng tamang attitude para gamitin natin sa pamilya natin at maibalik natin sila sa plano ng Diyos sa pamilya Amen. natin. Yan. That's right. Kasi That's right. parang sa Amen. atin yun, sir. Yeah. Area leader tayo. Yeah. Yeah. As area Amen. leaders, what are we doing to our family? Yes. To our area family? That's right, brother. You see?
extension tayo ng pastor natin para maitulungan silang ma-feed ba ng salita ng Diyos at madala sila sa mataas na antas ng paglilingkod sa Diyos. That's Amen. right. Extension kami ng ating bumahal na pastor. Kung nagagawa natin sa area natin yan, nakakahiya naman kung si Daniel, si Isa, si Pauline, si at si Lalo, si Emilio, sabi ko nga, ay hindi masaya sa ministry. Aha. Amen. Di ba, Sir Rudy, That's right, that's Sir Noel? Yeah, that's You see, right. kaya nga, si Aloha katulong ko sa Team Focus. Sa ministry ng pamilya mo, sir, sa interpreter, yung pamilya mo. Yes. Si Emilio katulong mo sa area. Yeah. Si Sister Tricia, Sister Pauline, pagka na din si Sister Pauline, Sister Tricia kasama ko sa choir, ganoon din si Ma'am Cynthia. Yeah. You see? That's So, right. nasa Sunday school si Ma'am Cynthia. Ganon din sa pamilya ko, nasa ministry, mga kapatid. amen. Now, ano ang nag-mold sa atin doon para maituruan natin yung pamilya natin na mag-enjoy sa gawain ng Panginoon? Yung pagmumold sa amin ng ministry. Yeah. Amen. Amen. You see, kaya Amen. ganyan kahalaga, lalo-lalo na sa fatherhood natin. Yeah. Di ba? Sir Noel, That's pagdating right, sa'yo, that's right. sa'yo personally, sir, anong napansin mo na natulong ng ministry mo? Yun na lang, particular, to save Yeah. time. Amen. Particular ministry mo, halimbawa yung security. Yeah. Anong natulungan yan sa paglago ng attitude mo for your family? Yeah, maraming salamat Sir Jow at salamat po sa Panginoon na tayo ay nasa gawain ng Panginoon. At nalalaman po natin, katulad po ng laging sinasabi ng ating mahal na pastor na ang ministry ay hindi hadlang sa ating propesyon. No? Ako po ay galing po sa serbisyo at bilang isang enlisted personnel ay isang hirap, no? Mahirap mag-establish ng pamilya kapag ikaw ay nasa armed forces, no? Bakit ko nasasabi 'yon? Dahil kapag nasa armed forces ka, pag nasa serbisyo ka, ay laging expectin mo na mahihiwalay ka sa pamilya. At salamat sa Panginoon sa church na ito na ako ay naturuan na mahalin ang ating Panginoong Jesucristo. Mahalin ang Diyos. At dahil sa pagmamahal na natin sa ating Panginoon ay hindi pwede na kapag minahal mo ang Diyos ay hindi ka gagawa or hindi ka may involved sa ministry. Yeah. Dahil yung pag-involve mo sa ministry, yun yung kapahayagan ng pagmamahal natin sa Diyos. At yun yung isang bagay na nakakapag-hold sa atin, nakakapag-push sa atin na gumawa dahil tayo ay nasa ministry. At mga kapatid, sa aking buhay bilang katulad ng sinasabi ko, dito ako nagpamilya. At salamat sa Panginoon na alam ng Panginoon ang aking puso't isipan patungkol sa gawain ng That's Panginoon. At dahil sa nakikita niya at ipinaglalaban ko ang aking pananampalataya bilang isang sundalo, ay nakita ng Panginoon yung aking paninindigan. At hindi ako pinabayaan ng Panginoon, Sir Jow, Sir Amen. Rudy. Amen. Hanggang sa nakita ko na sa aking pagpapatuloy sa pananampalataya at paggawa sa gawain ng Panginoon, ay nandoon lagi yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Kaya ako hindi ako naniniwala na busy. Yun idadahilan natin busy. Aba, yun nga yung kung may gusto, ay may paraan. O bakit naman yung iba nakakagawa? Bakit hindi natin minsan siya sa atin ang ating sarili? Na baka naman yung pinagkakaabalahan mo ay hindi naman yung dapat yung pinaka-pangangailangan natin sa ating buhay, no? Yung pinaka-priority. At salamat sa Panginoon na ibinigay ng Panginoon yung desire ng aking puso. Yeah. Na nagkaroon ng pamilya mula sa simbahang ito. At nakita nila yung consistency. No? Yun ang pinakamahalaga dyan. Hindi tayo dapat maging faithful lang, good for 1 month or good for 1 year. At nakita na hanggang sa aking pagbibinata, yung ministry na aking kinabibilangan,
yung church na aking pinaglilingkuran ay hanggang ngayon ay naririto pa rin ako. At salamat sa Panginoon na ang aking pamilya ay nasa gawain din po ng Panginoon. Hindi po 'yun instant na dahil sa ako ay nasa ministry ay dapat nasa ministry rin sila. Hanggat hindi nakikita, mga kapwa ko, ama ng tahanan, hanggat hindi nakikita ng ating pamilya yung katapatan natin sa Panginoon, hindi po natin basta-basta mahihikayat yan. Kapag wala tayong napatunayan na mga ginawa ng Diyos sa ating buhay, na kung saan ay masasabi ng ating pamilya na sana ay magiging ganun din ako. No? Mga ama na ng tahanan, gaano po ba natin tinitreat yung ministry sa ating buhay? Ano po? Bilang isang leader ng ating tahanan. Yun nga yung sinasabi ni Sir Rudy kanina na action speaks louder than word. No? Yung ating ginagawa, yun yung magpapahayag na talagang yun yung pinakamalaking impact sa ating pamilya. Baka mamaya, salita lang naman tayo ng salita na maging faithful tayo sa Panginoon, pero sa ating anak at sa ating mga asawa, pero tayo naman, ano naman ang trato natin? That's right. Paano natin tinatrato? Maganda Diba? yan, Sir Noel. So, Yes, sir. paano, meron ka bang may share dito sa mga tatay natin? Kasi galing ka sa military. Yeah. O, di ba? So, tapos ngayon, nag-retire ka na. Yeah. Ngayon, ay nasa sa iyong ginagawang pagiging na natututukan mo na yung ministry mo lalo Yeah. ngayon. Kasi Amen. wala ka nang gagaw sa labas eh. Yeah. Hindi ka Amen. wala na sa... Anong masasabi mo, sir, na anong ginawa mo na naipakita mo na, nakita mo na yun yung naghikayat kay Tricia, kay Pauline, na lalo pang silang, na mapamahal din sila sa ministry. Yeah. Kasi nakita ka nila, galing sa ministry, may ministry ka, Tama. galing sa military, may ministry ka na rin. Yeah, amen. Ngayon, ministry na lang. Yeah, amen. Ang nakikita ko doon, Sir Jao, yung pagmamahal ko sa Panginoon. Na bagamat hindi man po ako perpekto, pero yung pagtitiwala ko at pananalig sa Diyos ay laging yun ang aking sinasabi sa Man. kanila. Na hindi sa sarili kong kakayanan. Wala akong galing, kundi ang Diyos natin ay magaling. No? Lagi ko, katulad ganyan, di ba, Sir Jao? Ako, pinagkatiwalaan ng ating mahal na pastor from na maging area leader. Yeah. At nagkaroon din ng pagkakataon na makapagbakasyon sa ibang bansa. Pero alam nyo mga kapatid, hindi ko po napabayaan. At alam po ng area ko yon na hindi ko po napabayaan for 2 weeks yung aking ministry. Hindi porket nagbakasyon, bitaw. Hindi po. Daily po, minomonitor ko po ang aking area. Bakit? Kasi ganun ako kadedikado sa ministry na aking kinabibilangan. Na kung saan ay responsibilidad ko yun sa harapan ng Panginoon. At yun yung nakikita ng aking, lagi kong sinasabi sa aking anak na magtiwala tayo. Katulad yan, si Pauline, lagi kong sinasabi kasi malayo siya. Sabi ko sa kanya, sa oras na lagi mong iisipin na may Diyos na nakatingin sa'yo. Hindi ka man namin nakikita, dapat sa lahat ng iyong gagawin, lagi mong iisipin kung ang Diyos ba ay natutuwa at hindi natutuwa sa atin sa iyong ginagawa. Tandaan mo, magbibigay sulit tayo sa anumang ginagawa natin sa harapan ng Panginoon. Yeah. Kaya nga, yung pagiging dedication natin sa ministry, mga kapatid, ay dapat ando doon na. Kaya sabi ko nga, ako may prinsipyo ako na sabi ko sa aking sarili, I'm not trained to think but to obey what my pastor said regarding sa aking family. At yun yung marami na tayong encouragement na naririnig, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Yung mga sinasabi namin dito sa programang ito, nire-re-echo na lang namin yung mga binibitawan ng aking mahal na pastor, na kung saan ay ako personal, hindi ko pinangarap na pumunta ng ibang bansa. Hindi ko pa pinangarap yan, mga kapatid. Wala sa bokabularyo ko yan. Pero alam nyo po, dahil sa nakita ng Diyos,
yung katapatan ko, marahil, syempre, lahat ng bagay ay malaki ang kinalaman ng Diyos sa ating buhay. Yeah. Pero yung ayaw ko ay sinabi ng Panginoon na dapat kailangan mo yan. Kailangan mo yan. Kaya nga, nagkaroon ako ng pribilehyo na makapunta at makapagbakasyon sa ibang bansa. Wala kayang kinalaman ang Diyos o wala kayang kinalaman ang ministry doon sa mga blessing na nararanasan ko ngayon? Of course, meron. Of course, meron. Kasi anuman ang ating ginagawa ay mayroong bunga. No? May bunga ang ating ginagawa. Kaya nga, ako, salamat sa Panginoon. Ang aking dalawang anak na pinagkatiwala sa atin ng Diyos na ay nakatapos na rin sa pag-aaral, ano po? At nakita ko yan na nagsimula ako sa pagpapamilya na dito sa church na ito at ako ay labis-labis na nagpapasalamat sa Panginoon na ang ating mahal na pastor ay ang pangunahin niya talaga ay ang pamilya natin. At mga kapatid, napakaganda. Ako ngayon, na-appreciate ko for 2 weeks kung ano yung meron ang church natin kapag tayo ay napahiwalay, no? Napahiwalay physical sa ating church, no? At hindi lagi nga sinasabi ng ating mahal na pastor hindi problema ang layo, kundi ang problema lagi ay ang puso. At alam niyo po, kung meron talaga tayong pagmamahal sa gawain ng Panginoon, hindi tayo dapat lalayo sa kalooban ng Diyos. Dapat makita natin lagi ano ang kalooban, ano ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Ganon din tayo, mga kapwa ko, ama ng tahanan. Tayo po ang pumipili kung ano ang tatahaking buhay ng ating mga anak at ng ating pamilya. Hindi lang po yung pamilya natin ang dinidil natin dito, mga kapatid. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Kasi kung ano ang mamanahin na pananampalataya ng ating mga anak sa atin, ay yun din yung kanilang ipapasa sa kanilang magiging anak at sa magiging anak ng mga anak-anakan pa natin. Kaya nga, pagbutihin na natin, mga kapatid. Pagbutihin natin. Huwag na tayong gumawa lagi ng dahilan na ako ay busy. Kahit nasa trabaho ka, ay pwede kang gumawa ng kalooban ng Diyos sa loob ng iyong trabaho. Habang ikaw ay nagtatrabaho, meron kang kasamaan sa trabaho, nababahagian mo ba yan ng salita ng Diyos? No? At yan ba ay nakikita nila sa iyo yung pagiging Kristiyano mo? Lagi nga sinasabi ng ating mahal na pastor na kapag ikaw ay napunta sa ibang lugar, ipakilala mo na kaagad ikaw na ikaw ay isang anak ng Diyos. Huwag kang makiayon sa kanilang gawain. Dahil unang-una, malulungkot ang Diyos sa ating buhay. Of course, lagi natin dapat pasasayahin ang ating buhay sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng Diyos. Ayun, sabi nga ni Sir Joe kanina, March na. Mga kapwa ko, ama ng tahanan, ano na ang iyong nagagawa sa gawain ng Panginoon for this 2024? No? Malapit na. Baka mamalay-malayan natin na mangangalahati na ang 2024 pero wala pa ring improvement sa ating buhay bilang isang ama ng tahanan. Yung pagpunta natin sa pag-attend natin sa service ay late pa rin. No? Hindi natin ipinaglalaban na okay lang sa ating okay lang sa iyo na ang iyong anak at ang iyong asawa ay dumating ng late sa gawain ng Panginoon. Ganun ba natin itrato ang alam niyo, malaki ang kinalaman niyan sa ating buhay, sa pagpapasa natin sa pananampalataya natin. Yung pagsunod ba natin ng salita ng Diyos ay hanggang saan ba? Hanggang dito lang ba sa simbahan at pagdating sa bahay ay okay na? Flexible na tayo? Mga kapatid, salamat sa Panginoon na meron tayong mahal na pastor na tinuturuan yung mag-asawa, no? Yung mag-asawa kung paano magkaroon ng maayos at magandang relasyon upang sa pamamagitan niyan makita sa atin ng ating mga anak yung ating pagsasama na tayo ay nagsasama
ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. At sapat na ang pulpito ng ating mahal na pastor. Ang problema na lang natin mga kapatid ay yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Maraming salamat, Sir Na Jan. ganito po kasi yan, mga kapatid. Again, ang pinag-uusapan po natin dito, ano ang maitutulong ng ministry when it comes to our fatherhood. So, makikita nyo, mga kapatid, malawak po kasi ito na usapin eh. No? Ngayon, makikita nyo po, mga kapatid, magta-translate po ito, yung kung sino tayo sa ministry, magta-translate po ito kung sino rin tayo sa tahanan. Amen. Hindi po pwedeng magkaiba ito, mga kapatid. Now, kaya ko po sinasabi ito, it's because of the reason na as you can see and as you've been hearing it and as we've just heard it from our pastor last Wednesday, yung preaching about ministry and family, kung ano ang maitutulong niyan. Sabi ko nga po sa inyo kanina ang pinaka-pinag-uusapan natin ngayon is that anong maitutulong ng ministry sa attitude natin sa ating pamilya. Primarily, yung pagiging passive natin sa mga nangyayari sa pamilya natin. Isang kadahilanan kung bakit passive na tayo sa nangyayari sa pamilya natin, it's because, mga kapatid, we have to make it sure na kapag may ganyan na tayong pag-uugali sa pamilya natin, tingnan natin yung ministry po. If you are involved in the ministry, maaaring we are already doing the ministry mechanically. Yeah. Passive ka na sa main purpose ng ministry. You see, tandaan niyo po, sabi ng pastor natin, ministry is service. You see, therefore, our first ministry is our family. How will kaya nga, kailangan natin ng isang bagay or ng isang kaganapan sa buhay po natin na makakapagpalago ng attitude natin sa paglilingkod natin, sa pamilya natin. Amen. And ano yun? Exactly the ministry. Yeah. Because yung ministry ang makakatulong sa atin para lumago sa paglilingkod sa tao. Amen. Okay? Pag naglingkod tayo sa tao through the ministry, following the guidelines of the biblical principles, the same thing po siya na magagamit natin sa pamilya po natin. Yeah, Kasi kung amen. wala ang ministry, mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, mangangapa tayo kung paano tayo lalago sa paglilingkod sa pamilya natin. Amen. Kaya nga pasalamatan natin, mga kapatid, na meron po tayong ministry na kung saan nakikita natin sa simbahan po natin na siyang ibinigay sa atin ng Panginoon para makatulong sa ating paglago, sa ating paglilid sa pamilya natin at kung anong attitude meron tayo when it comes to our service for our family. Yeah, Maapektuhan po yan. Sabi ko po sa inyo Now, let's hear it from our pastor himself. Pastor Ril, magandang hapon po sa inyo, sir. And thank you that you are with us this afternoon, sir. Magandang hapon, mga kapatid. At ngayon ay kasama ko rin dito si Brother Marlon at saka si Brother Michael. Amen. Yan. Nasa likod ko sila. At salamat itong mga usapin natin. Napakahalaga nito, mga kapatid. At seryosong usapin na kinakailangan bibigyan talaga ng halaga, you know. At alam niyo, as far as the ministry is concerned, ay wag nating kakalimutan na if ministry is service, ang unang-unang ministry natin o pagsisilbihan na inatang sa atin ng Panginoon ay ang ating family. Kaya ang ganda nga nitong team natin ministry and family. You see, kung paano natin ito bibigyan ng ipapahayag yung ministry. Ang unang-unang papahayagan natin ng ministry ay yung ating family. Alright? Sila dapat ang unang-unang magbe-benefit That's it. ng ating ministry. Alright? Kaya nga sa family, mga kapatid, ang family ay yan ang tinatawag nating modeling institution. Okay? Na kung saan ang bawat isa ay model. Ang tatay ay model sa kanyang mga anak, ang husband ay model sa kanyang asawa, ganun din naman yung nanay ay model sa kanyang mga anak, at model din sa lahat na nakapaligid sa kanya. Ganun din ninyo mga bata na tinitrain natin sila na maging model upang maging model din sila pag lumabas sila ng tahanan. So sa lahat ay model. Modeling talaga pagdating sa family.
You see? So dapat talaga lahat ay model talaga dyan. Sisikapin na maging model. You see, lahat may kumande. Lahat meron. Kaya napaganda na maunawaan natin ng mabuti na hindi nga magkaaway yan eh. Sinasabi ko, hindi magkaaway. So, pag magagawa natin yan sa loob ng tahanan, magagawa natin yan sa labas ng tahanan. Therefore, pag nandun tayo sa labas, mga kapatid, nasa church na tayo, may ministry tayo sa church, ayon sa inyong binabanggit kanina. So, parang we're used to it. Kasi sa pamilya pa lamang, meron na eh. Ginagawa na natin sa pamilya. Yung paglilingkod natin sa ating asawa, paglilingkod natin sa ating mga anak, sanay na tayo sa paglilingkod eh. You see? At hindi na ito kamangha-mangha, hindi na ito bago. So lahat meron na. So pagdating sa church, parang normal na sa atin. Kasi if we can serve our family, then we can serve others also. Yeah. See? So hindi magandang pakinggan na naglilingkod tayo sa iba, tapos yung pamilya natin, hindi natin nakapaglingkuran. That's it. Samantalang sila ang pinakamalapit na tao sa buhay natin. Yun. Amen. Abot kamay natin sila. Kasama natin sila sa kainan, kasama natin sila sa tulugan, kasama natin sila sa lugar kung saan tayo naliligo, kung saan tayo nagbibihis, lahat. So, kaya nga importante na ilagay natin, sabi ko sa inyo kanina, maging model tayo sa loob ng tahanan. Okay? So, importante yan, mga kapatid. Ngayon, yung ginagawa natin sa labas, yun ay nagpapa-enhance, nagpapalawak pa ng ating vision as far as modeling and service is concerned. Lumalaki pa. In fact, sabi ko nga sa inyo, nung mga nakakaraan, narinig nyo sa akin yan, pag nakita nyo ang mga tao sa labas, you see, na halimbawa, nakita nyo yung bata, magulang ka, nakita mo yung mga bata sa labas, nakikita mo yung attitude nila na hindi maganda. So, ma-appreciate mo na kaagad yung ginagawa mo sa loob ng tahanan mo. Salamat naman na ang anak ko ay hindi ganyan. See, hindi ba tayong mga sanay na sanay tayo na hindi natin nakikita ang mga anak natin na iyakin sa labas, habulin sa labas, bantayan sa labas, nagwawala-wala sa labas. Pag nakakita tayo ng bata na ganyan, ay pambira, kagad nasa isip natin, ay kung ako ang tatay nito, tapos na to. Di ba? Yeah. So, bakit wala tayong anak na ganyan? Sapagkat, mga kapatid, tinuruan tayo ng Panginoon at nauna tayo na pagkapakinig ng salita ng Diyos on how to train up our children. You see? So, nauna tayo. Nagkaroon tayo ng prinsipyo kaagad. So, by doing that, naging model na tayo. So, makikita nyo, kaya may programa tayong ganito. Ano naman ang ginagawa natin? Nagmo-model na naman tayo. Pagdating na naman sa church, yung ginagawa nating serbisyo sa church, it's another form of modeling. Yeah. Yeah? Amen. So, kaya maunawaan po natin, ang ministry is very important. You see, kaya nga, wala. Sabi ko nga, nung pasimula pa lamang, nung inintroduce ko ang theme na ito, walang tao sa atin na walang miyembro sa simbahan natin na walang ministry, na hindi involved sa ministry. Yeah. Kasi pag meron kang kasama, you have to be a model sa kanya. Okay? Pag meron kang kasama, for example, may kaibigan ka, dapat model ka sa kanya if you know the Bible. If you know that you're saved, if you know that you're a child of God, automatically dapat model ka sa kanya. Sino man ang kasama mo? Sa loob ng bahay, ikaw nakakaalam ng Bible, model ka. You see? So you are a model. Dapat magsiserve ka talaga. Huwag kang maghihintay na pagsisilbihan ka sapagkat, ang model, tandaan nyo ito mga kapatid, huwag nyo kakalimutan to. Very important, very simple. Ang model, una lahat lagi sa action. Yeah. Amen. Ang unang-unang gagalaw, yung model. Yeah. You see, yan dapat. Huwag kang magpapauna. Kasi baka mamaya, mas masipag pa sa iyo yung ibang tao na samantalang ikaw nakakaalam ng Bible. Amen. That's Diba? right. Mas marespeto pa yung ibang tao That's sa right. iyo na wala namang Bible. Dapat ikaw ang mas marespeto. Yeah. Di ba? So, mas maunang,
ikaw dapat ang merong spirit of service. Yeah, that's Sapagkat true. Amen. ikaw yung model. Yeah. See? So dapat ikaw ang mauuna sa lahat. Hindi ikaw ang pangalawa o panghuli. Ikaw ang pangunahin sa lahat. Kaya mga kapatid, sinisikap natin na ang ating pamilya hindi man perpekto, pero papunta lagi tayo doon sa Amen. perfection. Amen. If you are doing something good to your family, you are always unto perfection. And the goodness, the greatness, and the advantage of going unto perfection or moving always forward is not, you are not left behind. At maiiwasan mo yung pagkakamali at maiiwasan mo yung mga failures sa family. You see? Ganun lagi yan. Pero kung naghihintay ka lamang at naghihintay ka sa flow ng sanglibutan, ay wala. Delikado ka. Pag nagkamali ang sanglibutan, mali ka. Pagka na-disgrasya ang sanglibutan, disgrasya ka. Pero kung ikaw na may prinsipyo, nangunguna ka, at ikaw lagi ang, moving forward ka lagi, ang advantage niyan, maiiwasan mo yung backward. Yeah, amen. Yeah. Mag-slide back ka man, nakaabante ka pa rin. Bakit? Lagi kang move forward eh. Ganun yan. Pag nasa isip mo laging gumawa lagi ng tama, gumawa lagi ng maganda para sa iyong pamilya, ay hindi gagawa ng pangit yung iyong pamilya. Amen. Bakit? Yeah. Nasa isip mo lagi, gumawa ng tama. Yeah. Amen. Okay? So, modeling talaga, mga kapatid, yan ang napakaganda. Alam niyo na natutuwa ako na sapagkat sa atin, ito nakikita ko na bilang pastor, sa ating simbahan, sa ating mga pamilya, parang lesson, mga kapatid. Bihira at wala pa ako sa narinig ngayon na pamilyang nagkagulo-gulo at nagkahiwa-hiwalay. Man. Amen. You see? So nagkakaroon tayo ng problema sa mga bata, pero minimal. Yeah. Minimal. You see? Kaya nga yung mga bata, importante, lalong-lalo sa mga young couples ngayon, na may mga maliliit pa kayo ng bata, maliliit pa kayong anak, dapat i-apply na kaagad tong usapin na ito. Amen. I-apply na. Kasi mahirap na pagka matanda na. I'm telling you, Yeah. pag tumanda na yung mga anak nyo, That's true. 60 Amen. anyos na yun, humihingi pa yan ng panload sa inyo. See? Amen. So napakatindi yan. Kaya dapat ngayon pa lamang, turuan na ng kasipagan, turuan na ng diskarte sa buhay, Amen. kung paano, ang laging iisipin lagi, yung sinasabi ko. Okay? Paano kung wala ako, pagdating sa pangangailangan mong katulad niyan, ano ang gagawin mo? Amen. That's right. See? So, ganun lagi. So, makikita yan sa atin kung tayo mismo na mga tatay ay mayroong nangunguna tayo pagdating sa bagay na yon. Okay? Amen. Nangunguna tayo. Kasi may mga bagay nga, sabi ko nga, dito kagabi, nagsisiris kasi ako rito. Every Thursday, maganda rin kung nagsusubaybay kayo rito. Every Thursday, nagsisiris ako rito ng preaching tungkol sa prayer. Okay? So, tinuro ko kagabi dito na patungkol sa panalangin na sinabing, anong sabi ng Panginoon, kung mananalangin kayo ng ganito, Our Father. So, ano-anong unang in-establish dito ng Panginoon? Alright? Yung relationship. Yeah. Okay? Amen. Dapat i-recognize mo yung relationship. Okay? So, dapat yung mga bagay na yan, mga kapatid, marirecognize. Yung relationship. At kinikilala yung Father. You see? At ang sabi doon, Thou art in heaven and then hallowed be thy name. Kinikilala mo talaga ang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa at pinapahalagaan. Bakit? Kung may kinikilala kang creator ng universe na lumikha ng langit at lupa, alright? Lahat ng impossibilities sa buhay mo ay magiging possibilities kasi may kinikilala kang Father na may relasyon ka doon na siya ang kausap mo. You see, imagine that. So kausap mo siya at kinikilala mo siya, so lahat ng mga imposible sa buhay mo ay magiging possible because you are recognizing a person na makapangyarihan sa lahat. You see? So ang ibig ko sabihin, pagdating sa bagay na yan,
Kaya ina-apply natin yan sa ating buhay. No? Modeling nga ang family. Kung meron tayong kinikilala, no? Kung meron tayong kinikilalang Diyos, yun ang model natin. Ngayon, kinukuha natin yon. Ngayon, sapagkat kinukuha natin yon, pinapakopya natin yun sa anak natin. Ngayon, yan din ang sinishare natin sa ibang tao pag nagmi-minister tayo or naglilingkod tayo. Kaya yung sasabihin na parang napakahirap ang pamilya, napakahirap gawin ito, napakahirap. Kasi nga, primarily, wala tayong kinikilalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. That's Pero kung may kinikilala tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kapatid, everything is easy. Yes. Hindi po ito pantasya. Amen. Tandaan nyo lamang yung one word na yan. Modeling yan, modeling. May kinokopya ka, may model tayo. And then nagmo-model tayo. Okay, nakuha niyo yun? May kinokopya tayo, may minomodel tayo sa buhay natin, at mismong tayo nagmo-modeling. Yeah, Alright? amen. So, may pinaglilingkuran tayo, may pinagsisilbihan tayo, kaya tinatawag nating ministry. Okay? Amen. Pero, bago ko yun ipagpatuloy, gusto ko marinig kay Brother Noel kasi kagagaling lang sa Japan ito Kasama ang kanyang pamilya. Amen. Okay? Magandang ihambing yan, magandang ipakita mo ngayon. Kasi, yung bang pagpunta mo sa Japan, nawala na ba yung modeling, nawala na ba yung ministry mo? Paano mo ngayon ipapakita sa amin na kahit nakasama mo ang pamilya doon, itong sinabi ko kanina, the closest person in the world sa iyong buhay is your family. Amen. Okay? Sila ang pinakamalapit kasi kasama mo sila. Ngayon, nung nakaraan lang, ilang araw, kasama mo sila sa Japan. Now, paano mo naman may share sa amin na gaano kaganda sa maiksi lamang na pananalita, yung ministry mo, no? Paano mo ngayon, yung ministry and family, no? Paano mo ginawa yan nandun sa Japan? Na paano mo na-enjoy yung usapin na ito about ministry and family? Yeah, maraming salamat, Pastor. Tunay nga po, mga kapatid, na hindi nangangahulugan na ako po ay napalayo ay yung ministry na aking kinabibilangan ay napabayaan ko. Kundi ipinapakita ko pa rin na sa aking pamilya na kahit nasa malayong lugar kami, ay yung dedication ko sa ministry ay naroroon pa rin. At nakikita nila na pinaglalaanan ko talaga ng panahon yung aming activity sa aming area. At pati yung aking... Brother Noel, sandali lang. Yes, Pagpigilin sir. kita sa bit dyan, ang ibig ko sabihin, alam kong may ministry ka rito na hindi mo napabayaan kahit nandun ka sa Japan. Yeah. Pero ang gusto kong maunawaan mo at ipakita mo sa amin na gaano mo in-enjoy yung ministry na dala-dala mo. Hindi yung ministry iniwanan mo na hindi mo naman naiwanan. Yeah. I'm talking about your area. Yeah, Okay? amen. Pero naniniwala ka ba na yung ministry mo ay dala-dala mo rin? Yes, sir. Dala-dala ko pa rin po, Pastor, nung nasa Kasi kasama Japan mo ako. yung pamilya mo. Yes, sir. Kasama ko yung aking pamilya at... Okay, paano mo ngayon na-enjoy? Yan ang gusto namin marinig kasi baka naman si Bakuto mapunta rin ng Japan o Amerika yan Hindi natin alam. May anak din yan sa Amerika na baka isang araw imbitahin din siya O nga, Pastor, baka magulat tayo pag-gising natin nasa Amerika na to Na-enjoy ko, Pastor, dahil kasama ko yung aking first ministry, yung aking pamilya, na nakikita na nag-e-enjoy kami sa mga blessing ng Panginoon. Na nagkakaroon kami ng pagpaalalahanan, nagpapalakasan kami, nagbibigayan kami ng warning kung papaano mananatili yung kasiyahan namin sa paglilingkod sa Panginoon. Na na kahit nasa malayong lugar kami ay laging kasama namin ang Panginoon at nagbabantay ang Panginoon sa amin sa lahat ng aming mga ginagawa na dapat ang aming mga ginagawa. Sinasabi ko nga sa kanila, kahit malayo tayo at wala nakakakilala sa atin dito, dapat ay ang lagi nating
pasasayahin ay ang Panginoon sa ating mga Yeah. ginagawa. So, na-minister mo sila sa pamamagitan ng pagbibigay pa rin sa kanila ng advice. Yes, sir. Yes, sir. Advice, So sir. you see, you're still a model doon sa lugar na yon. Kahit Yeah. saan kayo pumunta mga kapatid, naging model ka. Yeah. You see, Yeah, amen. so pumunta ka ng Japan, model ka pa rin sa kanila. So Yeah, nakita mo, you're still, in other words, you are still in control to your family. Yeah, amen. Di ba? Ikaw pa rin ang may hawak sa pamilya mo. Di ba? Amen. Amen. You're still in control of your family. So, kaya nga, makikita natin dito mga kapatid na sinasabi ko sa inyo, modeling talaga ito. Napakahalaga talaga na makilala natin, malaman natin na saan man tayo mapunta, anumang pagpapala, matamasa natin o ibigay sa atin ng Panginoon, huwag natin kakalimutan, model pa rin tayo. Sa Amen. panahon, sa season ng abundance, we ought to be the model of our family. Yeah, Sa amen. panahon ng tagtuyot, na taghirap at may mga pagkukulang, o panahon ng pagsubok sa ating pamilya, dapat wag tayong mataranta, Yeah. kundi tayo pa rin ay maging model kung ano ang gagawin natin sa panahon ng, hindi natin malaman na parang bakit nagkaroon tayo ng problemang ganito, ganyan-ganyan, kung ano na kaagad ang iisipin natin, magwawala na tayo, So, tandaan po natin, model tayo. Yun ang Amen. pinakamaganda dyan. That's right. Okay? Amen. So, kaya nakita ko, bagamat nandoon ka, bagamat nandoon ka, dala-dala mo rin yung ministry mo. Yeah. You see? Amen. So parang sa akin bilang pastor, nandito ako ngayon sa malayo sa inyo, pero I'm still checking on my ministries. Kani-kanina lamang, kausap ko si Janelle, o kagabi, kausap ko si Janelle, kausap ko si Maki, tinatanong ko sila kung anong mga ginagawa nila, tinatanong ko kung anong mga, mga plano, at nagsasalita ako sa kanila. And some of you, tinatawagan ko kayo. Eto nga, kasama ko ngayon dito si Marlon. You see, kasi kagabi kausap ko rin siya. I'm still in the ministry. I'm still the model. Amen. So, para kayo naman ay maging model din sa iba. So nakikita niyo po yung ministry. In other words, kapatid, wala sana sa atin ni isa na hindi involved sa ministry. Yeah, Kaya amen. sabi ko nga sa inyo, conversion will bring you to or into devotion. Alright? Di ba? If we are converted, we ought to be devoted. Ganun Yeah. dapat. So Yeah. wala ni isa man sa atin na na-convert na hindi tayo magdi-devote ng service sa Panginoon. Amen. Okay? So yan ang tatandaan natin. Kaya saan man tayo mapunta, yan lagi ang dapat nasa isip natin. Amen. Service, service, service. Amen. Okay? Alright, mga kapatid. At kanina ay kaya medyo di ako nakapagsimula. Ay kasama ko nga sila tapos nag-inspect kami. At may mga kasi ngayon panalangin ninyo mga kapatid kasi nagsisimula na tayo doon sa kabilang building. Wow. Inaayos na natin. Ngayon tina-tiles na yung baba noon and kanina binigay ko na yung plano kung paano gagawin yung mga kwarto sa taas, bawat kwarto may CR, para pag pumunta tayo rito, ang CBBC CSI family ay meron tayong lugar na kung saan aayusin natin ng mabuti ang ating pamilya. Amen. Sisiguraduhin ko sa inyo, this is our heaven on earth. Yeah. Amen. Pinapaginto ko na yung mga daanan. Amen. Amen. Alright, back to you. Amen. Muli, maraming salamat po, Pastor Hill. And again, mga kapatid, ay bago sa ating pagwawakas, para sa mga fathers, huwag niyo pong iwasan ang ministry, huwag niyong katakutan ang Yeah, ministry. amen. Sabi nga ng ating mahal na pastor, ministry is not a hindrance to your career. Rather, ministry is a more blessing para mapaayos pa ang Amen. anumang kinabibilangan yung career sa mga oras po na ito. Amen. Nabanggit niya po yan, ginamit niya po illustration dyan, nakita po natin mga kapatiran po natin, ang mga nasa service, nasa serbisyo, na mga opisyal, at ngayon ay kita natin, nakasama natin sila sa ministry, matagal na silang nasa ministry, they have proven to us that it's not a hindrance to career. Kaya Yeah. pagka, kayo wag po natin, wag katakutan na pag magkaroon
magkaroon kayo ng ministry, may trabaho, whatsoever it is. Mga kapatid, I guarantee you, if we want our family to become more better, much growing, and lalo pang maging malapit sa Panginoon, pasukin yung ministry and I'll guarantee Amen. you na makakatulong yan sa pagbuklod ng inyong pamilya. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa amin, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide, maraming salamat po sa inyong pong pagtaguyod at pagsubaybay sa programa po natin sa oras po na ito. And again, to all the fathers out there, ay patuloy natin pangunahan ang ating pamilya. Thank you, Sir Marlon, Sir Michael, and of course, to our pastor, maraming salamat po at kasama po namin kayo sa oras po na ito. And again, muli, thank you, Sir Rudy, Sir Noel, and again, ay lagi po namin sinasabi on top of all of this, to God be the glory. Have a blessed Friday afternoon, everyone. We love you. See you on the preparation tonight and the Curfew Show.